Si Naruto Uzumaki ay isang ulila mula sa bayan ng Konohagakure, Hidden Leaf Village. Sa kanyang kapanganakan, ang Nine-Tailed Fox o Kurama, isang makapangyarihang halimaw, ay ikinulong sa kanyang katawan. Dahil dito, naging target siya ng Si Naruto Uzumaki ay isang ulila mula sa bayan ng Konohagakure, Hidden Leaf Village. Sa kanyang kapanganakan, ang Nine-Tailed Fox o Kurama, isang makapangyarihang halimaw, ay ikinulong sa kanyang katawan. Dahil dito, naging target siya ng discrimination at takot ng mga tao sa kanilang nayon. Lumaki siyang nag-iisa at laging naghahanap ng pagkilala. Kahit napapaligiran siya ng poot, pinanatili ni Naruto ang kanyang masayahin at optimistikong ugali. Pinangarap niyang maging Hokage, ang pinuno ng kanilang nayon, upang makuha ang respeto ng lahat. Si Naruto Uzumaki ay isinilang sa panahon ng kaguluhan sa Hidden Leaf Village, Konohagakure, sa mismong araw ng kanyang kapanganakan. Isang makapangyarihang halimaw, ang Nine-Tailed Fox o Kurama, ay umatake sa kanilang bayan upang mapigilan ang pagkawasak ng buong lugar. Ang kanyang ama na si Minato Namikaze ang ikaapat na Hokage at ang kanyang ina na si Kushina Uzumaki na dating tagapag-ingat ng halimaw ay nag-alay ng kanilang buhay upang maikulong si Kurama sa katawan ni Naruto. Ang sakripisyong ito ay nagligtas sa nayon, ngunit iniwan si Naruto bilang ulila mula sa araw ng kanyang pagsilang. Bagamat nais ng kanyang mga magulang na makita si Naruto bilang isang bayani, naging kabaligtaran ang turing sa kanya ng mga tao sa nayon. Maraming mamamayan ang natakot at nagalit dahil sa halimaw na nasa loob niya, lumaki si Naruto na pinagkakaita ng pagmamahal at pagkalinga. Habang ang ibang bata ay may pamilya, siya ay lumaking mag-isa sa isang maliit na apartment, umaasa lamang sa kakaunting suporta mula sa bayan. Dahil sa kalungkutan, nagsimulang gumawa si Naruto ng mga kapilyuhan upang makakuha ng pansin. Pinalabas niyang masayahin siya, ngunit sa loob-loob niya, nais lamang niyang magkaroon ng kaibigan at tanggapin ng mga tao. Isa sa mga paborito niyang gawin ay magpinta ng graffiti sa mukha ng Hokage Monument. Ang higanting rebulto ng mga nakaraang leader ng nayon. Sa bawat pinturang inilalagay niya, sinasabi ng kanyang puso, balang araw, ang mukha ko rin ay mapupunta rito. Sa kabila ng pag-iisa, hindi sumuko si Naruto sa pangarap niyang maging Hokage. Natagpuan niya ang lakas ng loob mula sa mga simpleng bagay, tulad ng pagkain ng paborito niyang ramen sa Ichiraku Ramen Shop at ang masugid niyang pagsasanay sa pagiging ninja. Kahit madalas siyang pagtawanan at maliitin, nanatili siyang determinado. Isang mahalagang tao sa kanyang buhay ang nagbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo, si Iruka Umino, isang guro sa Ninja Academy. Sa kabila ng takot ng karamihan kay Naruto, si Iruka ay naging isa sa mga unang naniwala sa kanya. Sa kanilang unang pagtatagpo, inamin ni Iruka na nawala rin ang kanyang mga magulang noong umatake si Kurama. Gayunpaman, natutunan niyang hindi kasalanan ni Naruto ang trahedyang iyon. Sa halip, itinuring niya itong isang bata na nangangailangan ng pagmamahal at suporta. Sa tulong ni Iruka, natutunan ni Naruto ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pamilya kahit hindi ito laging nangangahulugang dugo. Ang kanilang relasyon ay nagsilbing pundasyon ng tiwala ni Naruto sa kanyang sarili. Nang dumaan ang oras, unti-unting nakilala ni Naruto ang iba't ibang tao na magpapalakas ng kanyang pananaw sa buhay. Ngunit sa simula, si Iruka ang unang naging haligi ng pag-asa sa kanyang paglalakbay bilang ninja. Habang patuloy na lumalaban si Naruto sa mga hamon ng kanyang kabataan, palaging nasa puso niya ang pangarap na maging Hokage. Nagpatuloy siyang mangarap at magsikap, naniniwala na balang araw, mababago niya ang kanyang kapalaran. Matapos ang matagal na pagsasanay sa Ninja Academy, si Naruto ay naitalaga sa isang bagong grupo, ang Team 7. Ang grupo ay binubuo ng 3 mag-aaral at isang mentor. Kasama ni Naruto sa team ang kanyang pinakamalaking karibal na si Sasuke Uchiha, ang pinakamagaling sa kanilang batch, at si Sakura Haruno, ang babaeng matagal ng gusto ni Naruto. Ang kanilang leader ay si Kakashi Hatake, isang veterano at maalamat na ninja na kilala bilang copy ninja dahil sa kanyang kakayahang gayahin ang mga teknik ng iba. Ang unang pagkikita ng Team 7 ay puno ng tensyon at kawalang tiwala. Si Naruto,
na palaging nais patunayan ang kanyang sarili, ay agad na nakaramdam ng kompetisyon kay Sasuke. Si Sakura naman ay halos hindi binigyang pansin si Naruto dahil mas nakatuon ang kanyang atensyon kay Sasuke. Si Kakashi sa kabilang banda ay tila walang pakialam at mukhang tamad, ngunit malalim ang kanyang pananaw sa mga miyembro ng team. Ang unang pagsubok ng Team 7 ay ang Bell Test, isang pagsasanay na idinisenyo ni Kakashi upang subukan ang kanilang kakayahang magtulungan bilang isang koponan. Sa pagsasanay na ito, kailangang agawin ng tatlo ang dalawang kampana mula kay Kakashi. Kung sino ang hindi makakakuha ng kampana ay hindi kakain ng tanghalian. Ngunit sa likod ng simpleng pagsasanay na ito ay isang mas malalim na aral ang kahalagahan ng pagkakaisa. Sa simula, nagpamalas si Kakashi ng kanyang kakayahan bilang isang bihasang ninja na madaling nalagpasan ang mga plano ni Naruto, Sasuke at Sakura. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba, natutunan nilang magtulungan. Nang nakita nilang nangangailangan si Naruto, ginamit nila ang kanilang lakas at talino upang gumawa ng estratehiya. At sa huli, nakuha nila ang respeto ni Kakashi. Sinabi ni Kakashi, ang mga lumalabag sa batas ay basura, pero ang mga nagtataksil sa kanilang mga kaibigan ay mas masahol pa sa basura. Matapos ang kanilang unang pagsubok, nagsimula na ang kanilang mga misyon bilang isang team. Sa una, ang kanilang mga mission ay puro simpleng gawain tulad ng paghahanap ng nawawalang alagang hayop o pagtulong sa mga magsasaka. Ngunit isang araw, nabigyan sila ng isang ranggong C na misyon na magbago ng kanilang kapalaran, ang pag-escort sa isang tagapagtayo ng tulay na si Tazuna patungo sa Land of Waves. Sa misyon na ito, unang hinarap ng Team 7 ang tunay na panganib. Sa kanilang paglalakbay, sinalubong sila ng mga rogue ninja na gustong patayin si Tazuna. Sa kabila ng takot, natutunan ni Naruto na harapin ang panganib ng buong tapang. Sa tulong ni Sasuke at Sakura, nagawa nilang depensahan si Tazuna. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay dumating nang makaharap nila si Zabuza Momochi, isang rogue ninja mula sa Mist Village. At ang kanyang kasamahan na si Haku. Ang laban kay Zabuza at Haku ay nagbigay ng malalim na aral kay Naruto tungkol sa pagiging ninja. Nakita niya ang sakripisyo ni Haku para kay Zabuza, na nagturo sa kanya na ang lakas ay hindi lamang nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa pagmamahal at dedikasyon para sa iba. Matapos ang labanan, binigyang respeto ni Naruto si Haku at Zabuza na nagtanim ng mas malalim na pag-unawa sa kahulugan ng pagiging ninja. Matapos ang mission sa Land of Waves, nagpatuloy ang Team 7 sa kanilang mga pagsubok at pagsasanay. Unti-unting nagkaroon ng tiwala ang bawat isa sa kanilang koponan. Kahit na nanatili ang kompetisyon sa pagitan ni Naruto at Sasuke, sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, ang Team 7 ay naging pundasyon ng lakas at pag-asa ni Naruto sa kanyang patuloy na paglalakbay. Hindi nagtagal, inirekomenda ni Kakashi sila Naruto, Sasuke at Sakura sa ikatlong Hokage na si Hiruzen na kumuha ng Chunin exam. Ang Chunin exams ay isang taunang kompetisyon kung saan sinusubok ang kakayahan ng mga genin upang maipakita kung sila ay handa ng umangat sa ranggong Chunin. Para kay Naruto, ito ay isang mahalagang pagkakataon upang patunayan ang kanyang kakayahan hindi lamang sa kanyang mga kaklase, kundi sa buong nayon. Kasama sina Sasuke at Sakura, sumali ang Team 7 sa Chunin exams. Dala ang kanilang determination na ipakita ang kanilang lakas bilang isang grupo. Ang unang yugto ng pagsusulit ay isang pagsusuring nakasentro sa intelligence and observation. Ang bawat kalahok ay kailangang sumagot ng isang serye ng mahihirap na tanong na dinisenyo upang masukat ang kanilang kaalaman bilang ninja. Sa simula, nahirapan si Naruto dahil hindi niya maintindihan ang karamihan ng mga tanong. Ngunit natutunan niya ang tunay na layunin ng pagsusulit. Ang paggamit ng mga kakayahan upang makahanap ng tamang sagot, tulad ng pangunggopya sa tamang paraan. Sa huli, nagtagumpay ang Team 7 sa unang yugto dahil sa kanilang tiyaga at pagkamalikhain. Ang ikalawang yugto ay mas mapanganib, ang Forest of Death. Dito, kailangang makaligtas ng bawat grupo sa loob ng madilim at mapanganib na kagubatan habang kinukuha ang parehong Earth at Heaven Scrolls mula sa ibang mga koponan. Sa loob ng kagubatan, naharap ang Team 7 sa iba't ibang pagsubok. Isa na rito ang laban kay Orochimaru,
isang kilalang rogue ninja na may balak laban sa Hidden Leaf Village. Sa kabila ng kanyang takot, Ishimas ipinakita ni Naruto ang kanyang lakas at tapang upang protektahan ang kanyang mga kasamahan kahit na nangangahulugan itong panganib sa kanyang buhay. Ang ikatlong yugto ay isang tournament-style na labanan kung saan kailangang ipakita ng bawat kalahok ang kanilang mga natutunan. Dito, unang nakita ng mundo ang potensyal ni Naruto. Bagamat maraming tumawa at nagduda sa kanya, ipinakita niya ang kanyang determinasyon sa kanyang laban kay Kiba Inuzuka. Ginamit niya ang kanyang kakaibang estilo at diskarte upang manalo. Ang tagumpay na ito ay nagbigay inspirasyon kay Naruto na mas lalo pang magsikap. Ngunit ang pinakatanyag na laban sa yugto ng Chunin exams ay ang sagupan ni Sasuke at Gaara. Habang ang labanan ay naging malupit, ipinakita ni Sasuke ang kanyang talento at bilis, ngunit nahinto ito nang biglang umatake ang Sand Village sa Hidden Leaf Village. Ang Chunin exams ay nauwi sa kaguluhan at ang mga ninja mula sa iba't ibang nayon ay napilitang makipaglaban upang protektahan ang kanilang tahanan. Pagkatapos ng mga mapanganib at emosyonal na kaganapan sa Chunin exams, unti-unting nagbago ang relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng Team 7. Lalo na kay Sasuke na nagsimulang magkimkim ng galit at inggit kay Naruto dahil sa mabilis na pagunlad nito. Ang pakiramdam ng pagkatalo lalo na sa laban-laban kay Gaara ay nagudyok kay Sasuke na hanapin ang mas malaking kapangyarihan. Kahit pa mga hulugan ito ng paglayo sa kanyang mga kaibigan, naging mas malalim ang galit ni Sasuke nang bumalik sa Hidden Leaf Village, si Itachi Uchiha, ang kanyang nakatatandang kapatid at ang taong responsable sa pagpatay sa buong Uchiha clan. Sa muling pagtatagpo ni Itachi at Sasuke, pinakita ni Itachi na hindi pa sapat ang kakayahan ni Sasuke upang talunin siya. Ang kabiguan at kahihiyan ay nagtulak kay Sasuke na umalis sa nayon upang hanapin si Orochimaru, isang kilalang rogue ninja na nag-alok sa kanya ng kapangyarihan kapalit ng kanyang katawan bilang lalagyan ng espiritu nito. Hindi nagtagal, napag-alaman ng Hidden Leaf Village ang balak ni Sasuke. Naging misyon ni Naruto, Sakura at ng iba pang mga ninja na ibalik si Sasuke bago siya tuluyang maligaw ng landas. Pinangunahan ni Shikamaru Nara, ang tanging genin na na-promote bilang Chunin sa Chunin exams, ang team na binubuo ni Naruto, Kiba, Neji at Choji. Ang kanilang layunin, habulin ang Sound 4, ang elite bodyguards ni Orochimaru at pigilan si Sasuke na makalayo. Sa kanilang paglalakbay, hinarap ng bawat miyembro ng team ang isang miyembro ng Sound 4 sa magiting na laban. Si Choji ay hinarap si Jirobo, ang higanting ninja na kumukuha ng chakra. Ginamit ni Choji ang lahat ng kanyang lakas kabilang ang 3 colored pills upang talunin ang kanyang kalaban. Si Neji naman ay lumaban kay Kidomaru, ang ekspertong gumagamit ng mga sinulid at traps, kung saan ginamit ni Neji ang kanyang Byakugan at matinding tiyaga upang manalo. Samantala, hinarap ni Kiba at Akamaru si Sakon at Ukon ang kambal na may kakayahang magsanib sa katawan ng kanilang kalaban. Sa kabila ng hirap, nagawa nilang labanan ang kambal gamit ang kanilang pagkakaisa at tapang. Si Shikamaru, sa kanyang bahagi, ay nakipagtagisan ng talino kay Tayuya, isang gumagamit ng mga flute-based genjutsu. Sa tulong ng kanyang Shadow Possession Jutsu, nagawa niyang patumbahin ang kalaban ngunit kinailangan ng tulong ni Temari mula sa Sand Village upang tapusin ang laban. Ang pinakamalaking pagsubok ay dumating kay Naruto nang maabutan niya si Sasuke sa Valley of the End. Ang lugar na ito ay simboliko sapagkat ito ang naging tagpuan ng laban ni Hashirama Senju at Madara Uchiha, ang mga nagtatag ng Hidden Leaf Village. Sa simula, sinubukan ni Naruto kumbinsihin si Sasuke na bumalik sa nayon, ngunit tumanggi si Sasuke. Sa halip, sinabi niyang nais niyang putulin ang lahat ng connection sa nakaraan upang makamit ang kanyang layunin na maghiganti kay Itachi. Nagresulta ito sa isang matindi at emotional na laban. Ginamit ni Sasuke ang kapangyarihan ng kanyang curse mark, habang si Naruto naman ay humugot ng lakas mula kay Kurama, ang Nine-Tailed Fox. Ang kanilang laban ay puno ng teknikal na kagalingan at emosyonal na bigat. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi nagawang pigilan ni Naruto si Sasuke, na nagpa siya pa rin umalis upang sumama kay Orochimaru. Ang pagbabalik ni Naruto sa Hidden Leaf Village ay puno ng panghihinayang. Kahit na hindi niya nagawang ibalik si Sasuke, nagkaroon siya ng mas matibay na determinasyon
na maging mas malakas. Ipinangako niya kay Sakura na gagawin niya ang lahat upang ibalik si Sasuke. Sa tulong ng kanyang mentor na si Jiraiya, nagpasya si Naruto na umalis ng nayon upang magsanay ng mas mabibigat na teknik at pagbutihin ng kanyang kakayahan bilang ninja. Sa kabila ng pagkabigo, ang pagkawala ni Sasuke ay naging malaking turning point sa buhay ni Naruto at ng buong Team 7. Ang mga karanasang ito ay nagbigay sa kanila ng mas malalim na pagkaunawa sa kahalagahan ng pagkakaibigan, sakripisyo at pagkakaroon ng lakas ng loob upang harapin ang mga pinakamalalaking hamon sa buhay. Pagkatapos ng 2 taon ng pagsasanay kasama si Jiraiya, bumalik si Naruto sa Konoha bilang isang mas malakas na ninja. Sa kanyang pagbabalik, nalaman niyang marami nang nagbago sa nayon. Si Sakura ay naging isang bihasang medic ninja sa ilalim ng pagtuturo ni Lady Tsunade, habang si Kakashi ay patuloy na nagsisilbing mentor ng Team 7. Gayunpaman, ang pagkawala ni Sasuke ay nananatiling mabigat sa kanilang kalooban at ang organisasyong Akatsuki ay nagsisimula ng magpakita ng kanilang presensya. Sa unang misyon ni Naruto, pagkatapos ng kanyang pagbabalik, muling nabuo ang Team 7, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang grupo ay may bagong miyembro, si Sai, isang misteryosong ninja mula sa Anbu Root Division. Bagamat malamig at tila walang emotion si Sai, naging mahalaga rin siya sa team dahil sa kanyang natatanging kakayahan sa art-based jutsu. Ang kanilang unang malaking misyon ay ang maghahanap ng impormasyon tungkol kay Sasuke. Sa kanilang paglalakbay, nakaharap nila si Orochimaru at Kabuto. Nagpakita si Naruto ng bagong antas ng kapangyarihan sa tulong ng kanyang pagsasanay kay Jiraiya. Ngunit ang kanilang misyon ay nauwi sa kabiguan nang malaman nilang si Sasuke ay mas naging malakas at malayo na ang kanyang landas. Habang patuloy na hinahanap ng Team 7 si Sasuke, unti-unti ring ipinakita ng Akatsuki ang kanilang layunin. Ang kolektahin ang lahat ng tailed beasts upang lumikha ng isang ultimate weapon. Si Gaara, na ngayon ay Kazekage ng Hidden Sand Village, ang naging unang biktima ng Akatsuki. Dinukot siya ni Deidara at Sasori, 2 miyembro ng Akatsuki, upang makuha ang Shukaku, ang one-tailed beast. Ang Hidden Leaf Village ay nagpadala ng Team 7 at Team Guy upang iligtas si Gaara. Sa labanang ito, ipinakita ni Sakura ang kanyang kahangahangang lakas at kakayahan bilang isang medic ninja. Habang nakipaglaban siya kay Sasori kasama si Chiyo, isang veteranong ninja mula sa Sand Village. Sa kabila ng matinding laban, nagtagumpay ang grupo na mailigtas ang katawan ni Gaara, ngunit hindi na ibalik ang Shukaku. Isa sa mga pinakamalalaking hamon na hinarap ni Naruto ay ang laban kay Pain, ang leader ng Akatsuki. Sinira ni Pain ang Konoha, ngunit sa tulong ng kanyang determination, natutunan ni Naruto ang paraan ng pagpapatawad at kapayapaan. Ginamit niya ang natutunan mula sa kanyang guro na si Jiraiya upang kumbinsihin si Nagato, ang totoong Pain, na itigil ang kanyang plano. Habang ang Konoha ay nagdaranas ng matinding pagkawasak dulot ng mga pag-atake ni Pain, ang leader ng Akatsuki, isang masalimuot na laban ang nagaganap sa pagitan ni Naruto Uzumaki at ng mga puwersa ni Pain. Sa kabila ng pagkatalo ng ilang mga shinobi ng Konoha, si Naruto, na noon ay bumabalik mula sa kanyang pagsasanay kay Jiraiya, ay nagpasya na ipagtanggol ang kanyang nayon. Sa kabila ng kanyang kabiguan na makapag-impake ng sapat na lakas upang labanan ang kalaban, ang katarungan ng Konoha at ng mga mahal niya sa buhay ay naging pangunahing motibo niya. Sa simula, si Pain ay tila walang kalaban-laban sa lahat ng mga iniiwasang harapin. Tinutok ni Pain ang kanyang mga mata na puno ng galit at layunin na ibagsak ang Konoha bilang kabayaran sa mga pagkatalo ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng mga ito, si Naruto ay patuloy na sumusuong sa laban, hindi lang para ipagtanggol ang Konoha, kundi dahil sa pagtutok sa pagkatao at pananaw ni Pain. Nagkausap si Naruto at Pain at sa kanilang pag-uusap na ipaliwanag ni Pain ang dahilan ng kanyang mga aksyon at kung bakit gusto niyang sirain ang mundo. Tinulungan siya ng kanyang matinding pagkatalo at karanasan sa buhay na humantong sa paghihiganti. Isang emosyonal na pagbabalik loob sa daan ng paghihirap at pasakit. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, nahanap ni Naruto ang paraan upang magpatawad at ipakita ang ibang paraan ng pamumuhay. Isang landas ng pagkakaroon ng pag-asa, pananampalataya, at pagkakaisa sa kabila ng sakit.
Sa kanilang pagtatagpo, binigyang diin ni Naruto na ang paghihiganti at puot ay hindi magdudulot ng tunay na kapayapaan bagkus ay magpapalala lamang ng mga sugat sa lipunan. Sa kanilang huling laban, si Naruto ay ginamit ang kanyang nakatagong lakas mula sa pagkakaroon ng Nine-Tails Fox sa loob ng kanya. Ngunit hindi ito ang tanging lakas na nagbigay sa kanya ng tagumpay. Sa halip, ang pinakamalupit na sandata na ginamit ni Naruto ay ang kanyang tiwala sa sarili at ang pagkakaroon ng malasakit sa iba, kahit na ang kanyang kalaban ay puno ng galit at puot. Sa dulo ng kanilang laban, si Pain ay nagbago ng pananaw at nagdesisyon na hindi ituloy ang kanyang mission ng pagkawasak. Nakita niya sa mga mata ni Naruto ang pag-asa na siyang magiging daan patungo sa tunay na pagbabago, hindi lang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa buong mundo. Sa pagkatalo ni Pain, si Naruto ay nagtagumpay hindi lamang sa pagpapakita ng lakas, kundi sa pagbibigay diin sa kapangyarihan ng kabutihan at pagmamahal. Ang laban na ito ay hindi lang naging isang hakbang patungo sa pagkatalo ng Akatsuki, kundi isang pagkakataon upang ipakita na kahit ang pinakamadilim na kalaban ay may potensyal na magbago. Habang patuloy na hinahanap si Sasuke, nalaman ni Naruto at ng kanyang grupo ang koneksyon ng Uchiha clan sa Akatsuki. Isa sa mga pinakamalaking sagupaan sa puntong ito ay ang laban ni Sasuke at Itachi. Habang si Sasuke ay naglayong ipaghiganti ang kanilang pamilya, hindi niya alam ang buong katotohanan sa likod ng Uchiha Massacre. Ang laban ni Sasuke at Itachi ay naging isa sa mga pinakamatindi at emotional na bahagi ng kwento. Sa huli, natalo ni Sasuke si Itachi, ngunit ni Hihi. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng ginawa ng kanyang kapatid ay para protektahan siya at ang Hidden Leaf Village. Sa pagkamatay ni Itachi, nalaman ni Sasuke ang katotohanan mula kay Tobi, kilala rin bilang Obito Uchiha, na naging dahilan upang tuluyang magbago ang pananaw ni Sasuke. Habang lumalalim ang kwento, nalaman ni Naruto ang kanyang tunay na tadhana mula kay Jiraiya. Siya ang Child of Prophecy, ang pinaniniwalaang magdadala ng balanse sa mundo ng mga ninja. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, sinimulan niyang harapin ang iba't ibang pagsubok upang maabot ang kanyang layunin. Isa sa mga pinakamalaking hamon na hinarap ni Naruto ay ang laban kay Pain, ang leader ng Akatsuki na umatake sa Hidden Leaf Village. Sa labanan na ito, ipinakita ni Naruto ang resulta ng kanyang pagsasanay, lalo na ang kanyang paggamit ng Sage Mode. Sa kabila ng pagkawasak ng kanyang nayon, nagawa niyang talunin si Pain at kumbinsihin ang kalaban na may ibang paraan upang makamit ang kapayapaan. Sa pagtindi ng tensyon sa pagitan ng iba't ibang nayon, inlunsad ni Obito Uchiha at ng Akatsuki ang ika-4 na dakilang ninja war. Ang layunin nila ay likhain ang Infinite Tsukuyomi, isang genjutsu na maglalagay sa lahat ng tao sa ilalim ng ilusyon ng kapayapaan. Sa digmaan, nagkaisa ang lahat ng nayon upang labanan ang Akatsuki at ang kanilang hukbo ng reanimated shinobi. Kabilang na ang mga dating kilalang ninja tulad nina Madara Uchiha at Hashirama Senju. Si Naruto, kasama si Killer Bee, ay naging pangunahing sandata ng Allied Shinobi Forces dahil sa kanilang koneksyon sa Tailed Beasts. Sa gitna ng digmaan, muling nagtagpo sina Naruto at Sasuke. Bagamat magkaiba ang kanilang layunin, nagkaisa sila upang labanan si Madara at ang tunay na mastermind ng lahat, si Kaguya Otsutsuki. Sa tulong ng kanilang mga kaibigan, nagawa nilang talunin si Kaguya at wakasan ng digmaan. Pagkatapos ng digmaan, natupad ang pangarap ni Naruto na muling makasama si Sasuke. Gayunpaman, nagdesisyon si Sasuke na putulin ang natitirang connection niya sa mundo upang itayo ang sarili niyang pananaw ng kapayapaan. Sa huling pagkakataon, nagharap sina Naruto at Sasuke sa Valley of the End. Ang kanilang laban ay puno ng emosyon, hindi lamang bilang magkaribal, kundi bilang magkakaibigan na parehong naghahangad ng kapayapaan. Sa huli, parehong sugatan at pagod, nagkaintindihan sila. Naging daan ito upang bumalik si Sasuke sa Hidden Leaf Village at maghanap ng kanyang bagong layunin. Sa pagtatapos ng kwento, si Naruto ay naging bayani ng Hidden Leaf Village. Sa kanyang dedikasyon at determination, napatunayan niya na kahit isang ulila na puno ng paghihirap ay kayang magdala ng pag-asa at pagbabago sa mundo. Sa kalaunan, natupad ang kanyang pangarap na maging Hokage at nagpatuloy ang kanyang kwento bilang isang leader at ama sa susunod na henerasyon.